Ang Israel ay nasa digmaan. Ang Israel kasama ang Estados Unidos ay tinanggal ang ulo ng teroristang pugita sa Iran. Ngayon sa Judecation, ipapakita natin kung paano ang ulat na layong kondenahin ang mga komunidad ng Hudyo sa Judea at Samaria ay maaring nagbunyag ng hindi pangkaraniwang paglago. Tatalakayin natin ang malalaking bagong proyektong infrastruktura na binabago ang lugar at ang makasaysayang unang hakbang ng Embahada ng Estados Unidos na nagdadala ng malaking pagbabago. Narito ang mga numero, inaayos ang kalsada, malinaw ang mensahe, tutok lang sa Judeocation. Susunod na ito, maligayang pagbabalik sa isang napaka-special na Judeocation dito sa JNS TV. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS TV. Nasa digmaan ng Israel. Bago natin talakayin ang lahat tungkol sa Judea at Samaria, kailangan muna nating pag-usapan ang kasalukuyang operasyon ng Israel at Estados Unidos na may codename na Roaring Lion ng Israel at Epic Fury ng Estados Unidos. Mas mabuting lugar ang mundo ngayon dahil sa pagkamatay ng leader ng Iran na si Ali Khamenei. Si Khamenei ang responsable sa pagkamatay ng libu-libo at libu-libong tao sa buong mundo, kabilang na ang mga Israeli at Amerikano. At syempre, pinatay rin niya ang 10,000 sariling kababayan. Kaya hindi na nakapagtataka na may mga celebration at paputok kagabi sa Tehran dahil umaasa ang mga tao roon na magkakaroon sila ng mas magandang buhay. Samantala, ipagdasal natin ang kaligtasan ng ating matatapang na tropa ng IDF na nagpoprotekta sa atin sa lupa, himpapawid at dagat. Ipagdasal din natin ang kaligtasan ng mga Israeli na nanganganib dito sa ating bayan. Pumunta naman tayo ngayon sa Judea at Samaria. Isa sa mga pangunahing balita ngayong linggo, naglabas ang Peace Now Organization ng ulat ngayong buwan na pinamagatang buod ng 1 taon ng terorismo, pagpapaalis at annexation 2025 sa mga pamayanan. Kung hindi mo nakuha yon, hindi na lihim natutol ang Peace Now sa presensya ng mga Hudyo sa lugar na tinatawag na Judea at Samaria. Ang buong pagkatao nila bilang isang organisasyon o kilusan, marahil, ay para tutulan ang paninirahan ng mga Hudyo sa ating sinaunang lupang ninuno. Pero heto ang tinatawag nilang mahahalagang datos para sa 2025 sa tinatawag na mga settlement. Merong 86 na bagong outpost kabilang ang 60 sakahang agricultural. Iyan ay katumbas ng 1 hanggang 2 outpost kada linggo na naitatag. 54 na bagong opisyal na pamayanan ang inaprubahan ng mga desisyon ng gobyerno. 27,904 inaprubahan ng mas mataas na konseho ng pagpaplano ang 27,900 at 41 unit ng pabahay, 9,620 9,629 na unit ng pabahay ang isinama sa mga bid para sa mga pamayanan. 27 bagong pamayanan ang binigyan ng jurisdiksyon ng munisipyo. Kaya mga kababayan, habang sila ay nababahala sa mga estadistikang iyon, nais kong pasalamatan ng Peace Now sa paglalabas ng mga bilang na ito. Napakaikli at organisado ng lahat at ano ang ipinapakita ng mga estadistika. Mas maraming pamayanang Hudyo, mas maraming mga kapitbahayang Hudyo, mas maraming mga tahanang Hudyo. Mukhang maganda lahat ng balita para sa akin. Ayon sa ulat, 1,200 at 69 na estrukturang Palestino ang giniba sa Area C dahil sa kakulangan ng mga permit sa pagtatayo. At saka ano bang masama sa pagbaklas ng mga illegal na gusali? Inamin nila na ang mga bilang ng mga estrukturang iyon ay galing sa datos ng OSHA. Ang OSHA, syempre, ay ang tanggapan ng United Nations para sa coordination ng tinatawag na makataong mga gawain. Dagdag pa ng ulat, merong 1,828 insidente ng tinatawag na pag-atake ng mga settler na nagresulta sa pinsala sa katawan o ari-arian. Muli, ito ang datos mula sa OSHA. Ayon sa kanila, 9 na Palestino ang napatay ng mga settler at 838 ang nasugatan. Ayon din sa ulat, 22 komunidad ng mga Palestino ang ganap o bahagyang napaalis dahil sa tinatawag nilang karahasan ng mga settler. At ito ay ayon sa organisasyong B'Tselem. Idagdag ko pa ang ekstremistang anti-Judea na organisasyong B'Tselem. Balikan natin at pag-usapan ang estadistika ng OSHA. Mahalagang tandaan kung ano ang tinutukoy ng OSHA bilang karahasan ng mga settler. Kapag napatay ng mga sundalo ng IDF o puwersang pansiguridad, ang teroristang sumusubok pumatay ng mga Hudyo, tinatawag nila itong karahasan ng mga settler.
Kung ang isang Hudyo ay pumunta sa bundok ng templo sa Jerusalem, ang pinakabanal na lugar sa Hudaismo, hulaan mo anong tawag doon? Tama ka, karahasan ng mga settler. Bago ka maniwala sa mga ulat na nagde-dehumanize sa daan-daang libong tapat at mapayapang Israeli na naglilingkod sa militar, siguraduhing alam mo ang totoong nangyayari. Siguraduhin alam mo ang pinagmulan ng estadistika. Masaya akong inamin ng Peace Now ang pinagmulan ng kanilang datos para maintindihan natin ang mas malalim na dahilan. At muli, habang nababahala ang Peace Now sa pinakabagong estadistika tungkol sa mga tahanan at komunidad ng mga Hudyo sa Judea, naniniwala akong dapat talagang ipagdiwang ang mga numerong ito. Tuloy tayo, may iba pang magagandang balita ngayong linggo. Ayon sa ulat ng Arok Sheva, Israel National News, Ministro ng Pananalapi at Ministro sa Kagawaran ng Depensa na si Betzalel Smotrich kasama si Ministro ng Transportation Miri Regev at Binyamin. Pinangunahan ni Regional na Gobernador at Yesha Council Chairman Yisrael Gans ang pagsisimula ng paggawa ng bagong kalsadang Ruta 45. Ngayon, ang Ruta 45 ay isa sa pinakamahalagang proyektong infrastruktura sa Jerusalem at Binyamin nitong mga dekada at inaasahang magbabago sa transportation sa lugar. Ayon sa plano, ang bagong kalsada ay mag-uugnay sa silangang rehiyon ng Binyamin sa Ruta 400 at 43 na magpapabawas ng oras ng biyahe mula Shar Binyamin papuntang sentral na Israel ng humigit kumulang 15 minuto. Para sa mga nagko-commute dyan, alam nyo, 15 minuto malaki na yon. Ang ruta na magsisimula sa Shar Binyamin at patungo sa Ruta 400 at 43 ay may kasamang 4 na tulay at isang underpass malapit sa Kalandia. Isa itong komplikado at advanced na proyektong inhenyerya na layong maghatid ng tuloy-tuloy, ligtas at epesyenteng trapiko. Tinatayang 400 milyong shekel ang pamumuhunan sa proyekto bilang bahagi ng malaking gasto sa transportation na nagpapalakas sa presensya ng mga Hudyo at nag-uugnay sa pambansang network. Mahalaga ito. Ngayon may ilang mga issue na umiiral dito. Una, ito ay tungkol sa kaligtasan at seguridad. Uso nitong mga taon ang paggawa ng pangunahing kalsada at highway sa Judea at Samaria na iniiwas sa mga nayon ng Arabo. Dati, kapag nagmamaneho ka mula Jerusalem papuntang Hebron, kailangan mong dumaan sa tabi o loob ng mga nayon na kontrolado ng PA gaya ng El Arab at Beit Umar. Kung pupunta ka sa Samaria, dadaan ka sa Huara, baka narinig mo na yon na hindi naman kaaya-aya. May mga Hudyo ring napatay sa ilang lugar na dinaanan nila. Nagtatayo ng bypass road para makaiwas sa trapiko at hindi madaling maging target sa mga lugar na ito. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa mga bagong kalsada at nagpapasalamat ako sa mas ligtas na mga kalsada. Pero nakakabaliw isipin na napipilitan ng Israel gumastos ng daan-daang milyong dolyar para sa pansamantalang bagong kalsadang ito. Hindi solusyon ang mga kalsada, pansamantalang lunas lang ito. Ang totoong sagot ay asikasuhin ang mga terorista para di na sila maging banta. Sa kasamaang palad, ito ang realidad. Kasabay nito, biyaya ang mga bagong kalsadang nagpapadali ng biyahe papuntang Jerusalem or Tel Aviv. Sobrang dami ng trapiko sa Israel ngayon. Isang kasiyahan ang magkaroon ng mga bago at modernong kalsada at highway na tumutulong sa iyo na makarating sa iyong pupuntahan ng mas mabilis at mas ligtas. Magandang balita kapag namumuhunan ng Israel sa mga proyektong infrastruktura na nagpapaganda ng buhay sa Judea at Samaria. Dagdag pa rito, ang pagtatayo ng kalsada ay tanda ng pagiging permanente at soberanya na maaring siyang pinakamahalagang punto. Tuloy tayo, marami pang magagandang balita ngayong linggo. Hindi kami magsasawa dito sa palabas na ito. Noong nakaraang Huwebes, inaprubahan ng Supreme Planning Council ng Civil Administration ng Israeli Defense Ministry ang pagtatayo ng mahigit 1,300 unit ng pabahay sa komunidad ng Samaria na Kadumim. Kilala ko ng mabuti ang Kadumim, may pamilya ako roon. Ang 1,338 bahay sa planong kapitbahayan ng Nachalat Ester ay higit pang magdodoble sa laki ng komunidad ng Kedumim na kasalukuyang may halos 5,000 residente na nakatira sa humigit kumulang 1,000 na kabahayan ayon sa Israel National News. Nagbabalak ang lokal na konseho ng Kadumim na magtayo ng 3,000 bahay sa 4 na kapitbahayan ayon sa ulat. Malugod na tinanggap ni Oziel Vatig, pinuno ng lokal na konseho ng Kadumim, ang pinal na pag-aproba ng barangay na Chalat Ester at tinawag itong makasaysayan sa ika-50 taon ng komunidad. Sinabi niya, nagsisimula tayo ng bagong landas ng paglago, construction at pagbabago para sa kapakinabangan ng henerasyong nagtatag at susunod na generation.
Ang Kedumim ay nangungunang pamayanan sa Samaria. Ngayon, umaangat ito sa mas mataas na antas habang patuloy na lumalago, lumalawak at nangunguna. Nagpasalamat si Vatig sa pahayag na ito kay kalihim ng pananalapi na si Betzel Smotrich na siya ring residente ng Kedumim. Siya rin, syempre, ay nagsisilbi bilang ministro sa Ministeryo ng Depensa na responsable para sa mga usaping sibilyan sa Judea at Samaria. Tulad ng napag-usapan sa palabas, sina Smotrich at punong ministro Netanyahu ang nanguna sa di pa nagagawang hakbang para palawakin ang kontrol ng Israel sa Judea at Samaria. Sa loob ng 24 na buwan, pinangunahan ng dalawang leader ang pagtatayo ng 69 na bagong komunidad, inaprubahan ang higit 60,000 unit ng pabahay at dineklara ang 10,000 ektarya ng lupa bilang ari-arian ng Estado. Tinawag ni Smotrich ang madalas pinagtatalunang rehiyon bilang gulugod ng seguridad ng bansa at iginiit na ipagpapatuloy ng Jerusalem ang pagpapalawak ng control at construction sa Judea at Samaria. Kaya 1,300 pang unit ng pabahay sa ating sinauna at ninunong lupain. Siguradong hindi ito magugustuhan ng peace now, pero sa palagay ko karamihan sa mga Israeli ay aapruba dito. Walang mas natural pa kaysa sa mga Hudyo na nagtatayo ng mga tahanan sa Judea. Sa wakas, lumikha ng kasaysayan ang Embahada ng Estados Unidos sa Israel nitong nakaraang Biyernes. Nagbukas sila ng konsular na serbisyo para sa mga komunidad ng Hudyo sa Judea at Samaria sa unang pagkakataon. Isang araw na consular pop-up operation ang ginawa sa Efrat sa Gush Etzion. Inaasahang magbubukas pa ng isa sa Beitar Elite sa madaling panahon. Bukod pa sa rehiyon ng Binyamin ng Samaria, iyon ito sa Yesha Council na isang pangkalahatang samahan ng mga komunidad ng mga Hudyo sa Judea at Samaria. Ayon kay Israel Gans, pinuno ng Binyamin Regional Council at chairman ng Yesha Council, ang hakbang na ito ay isang makasaysayang katarungan. Noong Huwebes, nagpasalamat si Gans kay Ambassador Mike Huckabee, embahador ng Estados Unidos sa Israel sa Jerusalem, at binigyan siya ng honorary citizenship. Ang simbolikong parangal ay espesyal na idinisenyo. Isa itong commemorative passport na pinamagatang Biblical Heartland of Israel ayon sa Yesha Council. Ayon kay Ambassador Huckabee, malaking karangalan para sa akin ang pagtanggap ng commemorative passport na ito. Nais kong pasalamatan ang mga kawani ng embahada sa kanilang kahandaang gawin ang nararapat naming gawin ang magbigay ng serbisyo sa mga Amerikanong mamamayan na naninirahan sa buong bansa. Ito ang pahayag ni Ambassador Huckabee kay Israel Gans. Anya, umaasa akong makakatulong ito sa mga tao na ngayon ay may access na sa mga serbisyong sibil na dati kailangang bumiyahe pa sa Jerusalem ayon sa Amerikanong diplomat. Ayon kay Israel Gans, ipinapaabot niya ang kanyang pasasalamat at parangal sa ngalan ng lahat ng residente ng Judea at Samaria. Ayon sa kanya, libu-libong pamilya sa rehiyon, kabilang maraming Amerikanong mamamayan, ay nakakaranas ng malaking positibong pagbabago. Ang pasaporteng inihandog ko sa embahador ay simboliko ngunit nagpapakita ng malinaw na katotohanan. Ang Judea at Samaria ang puso ng biblical na lupain at ang rehayon ng Benyamin ay nasa sentro ng kasaysayang iyon ayon kay Gans. Mas maaga ngayong linggo, inanunsyo ng embahada na bilang bahagi ng ika-250 anibersaryo ng Amerika at layuning maabot ang lahat ng Amerikano, mag-aalok ang consular office ng isang araw na serbisyo sa pasaporte sa ilang lugar tulad ng Efrat, Ramallah sa ilalim ng PA, Beitar Elite, Haifa, Jerusalem, Netanya at Beit Shemesh. Malugod na tinanggap ng Israeli Foreign Ministry ang makasaysayang desisyon na nagsasabing lalo nitong pinatibay at pinapalapit ang ugnayan ng dalawang bansa. Malinaw ngayon mga kababayan na malapit ang ugnayan. Ang Israel at Estados Unidos ay literal na magkasangga, magkatabi sa paglaban sa masamang rehimen ng Iran, tinatanggal, gaya ng sinabi natin kanina, ang ulo ng pugitan ng terorismo sa buong mundo, si Khamenei. Kaya walang duda na magkatabi talaga ang Estados Unidos at Israel. And dito yung munting kwento tungkol sa pasaporte at mga serbisyong konsular ay nagpapakita lang ng ugnayang iyon. Gusto ko ring bigyang diin ng mga sumusunod. Araw-araw, ang mga tao sa Judea at Samaria ay unti-unting tinatrato na parang mga mamamayan sa ibang bahagi ng bansang ito. Matagal na panahon ang lumipas bago ito nangyari. Pero tuwing may nangyayaring ganitong simpleng bagay tulad ng mga serbisyong konsular para sa mga mamamayang Amerikano o bagong proyektong pabahay o bagong kalsada, napakalaki ng kahulugan nito hindi lang sa praktikal na aspeto kundi pati na rin sa mensaheng ipinapadala nito.
Ang mensahe ay ang Judea at Samaria ay mananatiling bahagi ng Estado ng Israel magpakailanman. Dito nagtatapos ang ating palabas ngayon. Espesyal na pasasalamat at pagbati sa matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF na nagpoprotekta sa atin. Sa dagat, himpapawid at lupa sa iba't ibang larangan. Narito tayo ngayon sa ikalawang araw ng pinakabagong labanan o digmaan kung tawagin ng Israel laban sa Iran habang nakatayo ang Israel sa tabi ng mga tropang Amerikano. Binabati ko sila sa tagumpay at hangad ko ang kaligtasan ng mga tropang lumalaban kasama ng bansang Hudyo. Nagpapasalamat din ako sa mga nasa likod ng JNS TV na patuloy nagtatrabaho kahit may digmaan. Si Yuri Sveretsky ang station manager dito sa board kasama sina producer Esther Eden, Ryan Lishitz at Zach Sickerman. Salamat sa pagsama sa Judocation sa JNS TV ngayong linggo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-super thanks. Bisitahin ang JNS TV para sa magagandang palabas mula sa JNS. Pumunta sa jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Mag-ingat kayo sa Israel. Sana magaganda lang ang mangyari. Kita-kits ulit next week sa Judocation.